Magandang araw po sa ating lahat, mga madam sir, mga boss, mga lods, mga lodi, mga idol. So another property for sale na naman po ang aking ipapakita sa inyo. Pero itong property po na ito ay na-i-vlog ko na po dati, pero i-re-vlog ko lang po ulit para ma-update po kayo at meron din pong pagbabago sa presyo po niya. So itong property po na ito ay meron pong sukat na 1 hektarya. At ito po ay may presyo po na 4.3 million at located po dito sa bayan po ng Quiapo, Nueva Ecija. So ito po ay full fence na, may gate na rin po. Ayan, at ang maganda po dito ay may garahe na po. Ayan po yung bahay po niya. At yun po yung kalsada po yung barangay road po. Sa pinakadulo po ng property, yun na po yung end na rin po ng barangay road. Pero dito sa side, meron pa rin pong kalsada po dyan. Ayan po. Daanan din po ng may mga bahay po sa bandarian po. At may mga bukid din po sa bandarian. So dito po ay may mga kapitbahay na rin po kayo. Ayan, may mga kapitbahay na po kayo. May power line, may internet connection, at nakakabit na po yung power line. At yung internet connection na lang po siguro magpapakabit na lang. So dito po sa harap po ng property, meron pong puno ng aratilis, meron pong tawag dito, yung kalamansi. Ayan po, may guyabano. May mga halaman din po na nakatanim. So, ito po ay, ulitin ko po, 1 hektarya po siya. Ito po ay clean title. TCT electronic title na po, yung color blue. Buhay nakapangalan sa titulo, single. At ito nga po ay deed of absolute sale. Kung kayo po makakabili, ay deed of absolute sale po siya. So, meron din po ditong puno ng bayabas. Ayan po, malaki yung bunga niya. And then, ulitin ko po, ito nga po ay meron pong presyo po na 4.3 million. So 4.3 million po ang presyo po niya. So pasukin po natin yung loob ng bahay para maipakita po namin sa iyo muli. Alam ko po na napanood nyo na po yung vlog po nito, pero ito nga re-vlog po namin. So ito na po yung ano po ng bahay ngayon. So ang may iwan lang dito ay ito, boss, no? Itong sopa. Saka itong kama. Pero yung the rest ay hindi na kasama sa bentahan. So ito po yung unang kwarto po niya. Hindi sa banda rito. Ito po yung unang kwarto. Ayan. Ito po yung unang kwarto ng property. Ng bahay. Ayan po. Unang kwarto po ng bahay. At ito naman po yung pangalawang kwarto po ng bahay. Sa banda rito. Ayan. So ito po yung pangalawang kwarto po. Ayan po. May cabinet na nakabubida. Ayan po. So, ito naman po yung kanyang kusina. Ito po yung kusina. Meron pong hanging cabinet din po dito. Ito po yung CR. Ayan po yung CR. Baka may nagsi-CR po. And then, yung mga gamit po ay hindi po kasama. Yung mga gamit po hindi po kasama. So, yun nga po sabi ko, ang may iwan lang po ay yung kama at yung mga sopa. Yun lang po yung may iwan po dito na kasama sa bentahan. So yung mga electric pa na hindi po kasama. And then puntahan naman po natin yung kanyang likod. Yung kanyang farm sa likod po. Ayan. So ito po. Ang source of water po dito, deep well. Meron po siyang naka-submersible pump po siya. At ito po yung kanyang imbakan ng tubig, yung tangke ng kanyang tubig po. Ito po. Ayan. Tangke ng tubig. Oh, tangke ng tubig po 'yan. At dito po. Dito sa banda dito meron pong CR din po. Ayan. So may CR po sa labas, meron din po CR sa loob. At meron din po sila mga tanim na mga gulay, mga puno, niyog, kay mito, meron puno ng mahogany. At ano tawag dito, boss? Halaman na 'to. Flor de Luna, yun po ang tawag sa halaman na ito. Lilim po nila dito para pag mainit, meron silang liliman. May tambayan, may tagpuan. Ayan. So, may mga puno rin po ng saging. Makikita nyo po sa drone video po yan. May mga puno, maraming puno ng saging. Ayan po, maganda yung bulaklak po ng Flor de Luna. Ayan. Tapos, may puno rin po ng papaya. Maraming bunga yung papaya. At meron ding ano to, atis.
atis, dragon fruit, okra, aratilis, niyog. At meron din po sila mga alagang mga pato, manok. Pero hindi po kasama sa bentahan po yan. Pero kung gusto yung kausapin, yung may-ari at kung pwedeng mag-iwan sila or bumili po kayo ng alagaan nyo po, pwede rin naman po. At ito po yung mga puno ng niyog po niya, kasama po sa bentahan po yan. At ganoon din po, naka-fully fence na po itong property na ito. Fully fence po siya. At ang kagandahan nga po dito, dalawa po yung kanyang nung breaker ng kuryente. Dito sa farm, meron po siyang sariling kuryente at meron din po sariling kuryente po yung bahay. At yun po yung kanyang submersible pump. Papakita ko po sa inyo. At dito po sa kanyang farm ay meron din po mga outlet ng tubig. Ayun po, may mga outlet ng tubig kaya maglalagay ka na ng hose pag kung gusto mo magdilig sa mga itatanim mong mga halaman o mga gulay. At ang maganda rin dito, meron kang mountain view dito sa part na ito, yun o. Diyan pa lang yan. Mount Bulaylay. Diyan pa lang yan. Diyan pa lang yan. Pero meron din kayong mountain view sa banda rito. Bulubundukin ng Caraballo at bundok ng Amorong. Ayan po. So may mountain view ka na, may farm ka na, may bahay ka na, at meron ka pang kulungan ng baboy, kulungan ng manok, at kulungan ng kambing. Ayan, may kulungan din ng kambing po. Tapos doon sa bandaron po meron din pong dating bahay po ng caretaker na pwede nyo rin gawing, kung may caretaker po kayo, pwede rin po ninyo patirahin po doon kung sakasakali po. At puntahan din natin yung yung part na maraming puno ng saging. Ayan. So nag-grass cutter si madam pala. Pero yung part na yun masukal pero kayang-kaya ng grass cutter. At ito nga po yung kanyang submersible pump. Ayan po yung submersible pump po niya. May sarili pong breaker po yan. At yun naman po yung mga tinanim nilang mga may mga kasaba po eh. Tapos ito naman po yung kanyang kulungan ng baboy na ginawa po nilang kulungan ng manok po yata ngayon. Wala yata silang alagang baboy ngayon eh. Ayan po. Ay, kulungan ng pato, tsaka itik. Boss, ang daming itik. Daming baby. Ang daming miss you baby. Ayan o. Ano yung mga pato, tapos yung mga itik po, ang dami. Pero yun po ay kulungan ng baboy. At ito naman po yung pwede kayong mag-alaga ng mga fingerlings. Ayan po. At dito po sa side na to ay makikita nyo po na dito rin po yung ng mga dami nila. Ulo. Ayan po yung mga pato. Alaga nilang mga pato. Alaga nilang mga itik. Ayan po. At dito po sa side na ito ay okay. Medyo mataas yung damo dito pero carry yan. Ayan po. Dito po nila yung mga pato at saka itik po nila. At dito nga lang po medyo masukal pero kung kayo po makakabili ay may mga naman po tayo. May mga tao naman po tayo na pwede maglinis po dito. Siguro pwede na per day po sila. Hasta lang po natin kung magkano yung per day nila sa paglilinis. May mga equipment naman po sila, may mga tools naman or may grass cutter naman po sila. Ito po yung kanyang breaker. Ayan, tapos andun po yung post ng kuryente. At ayun na nga po yung kable ng kuryente po, nakakabit na. At yun po yung sinasabi kong dati pong bahay ng caretaker. Ayan, pero wala silang caretaker po kasi sila madam, andito po sila. Dito sila tumitira. At punta natin yung mga puno ng saging. Ito nga po yung Mountain View, Mount Bangkay. Tapos yung likod po ng sagingan na yan, andun na po yung boundary. Makikita nyo po sa drone video po yun. Ayan. So ang maganda nga po dito, yung may mga maraming alagang kambing, pwede kayong pwede nyo pong i-transfer dito yung mga kambing nyo po kung sakaling kayo po makabili dito. Kaya maganda po sa property na to, yun nga po pang farm. Residential farm lot. May residential ka na, sa likod niya may farm ka pa. Ayan. So, boss, punta natin Tagina. Kasi medyo masukal eh.
Ayan. At ito nga po sinasabi ko, maganda po yung mountain view po dito paghapon. Kitang-kita po yung bulubundukin ng Carvalho at bundok ng Amurong. Oo nga boss, maganda magalaga ng kambing dito. Kung ako kay madam, kambing to ah. Kambing na yung pwedeng idagdag dito na pwede nilang alagahan. Yung mga kabili nga boss, mag-alaga sila ng kambing, tapos yung mga pato, itik, tsaka baboy. Kasi yung kulungan ng baboy, merong septic tank na labasan o imbakan ng dumi ng baboy. At yung color blue nga doon na yung may kulay na blue na pader, yun naman yung pwede nilang pag-alagahan ng mga kahit mga pang ilang heads lang ng tilapia. Pero pwede naman kayo maglagay pa ng fish pan dito na boss. Dito Oh, fish pan. Pwede naman kayo maglagay ng fish pan dito. Kinuha natin sa menu to. Oh, ito. Ito. Ano to? Mahogany yata to? Mahogany ba yan? Yung pangalan yung Prutas ba yan? Prutas yan? Pero tignan mo nung ginawa ng mga pato sa itik sa nila, nalinis. Kasi kinakain kasi ng mga pato itik yung damo. Ayan po. So, maganda po itong property nito. Nisan po kung bakit binibenta ay medyo po na papaudo po sila pagkanon-ganon. Kasi ang may-ari po nito ngayon ay taga Cavite po, sila madam. Kasi meron pa po silang dalawang property na nabili po sa amin, pero pinapabenta na rin po sa amin yon. At kung gusto niyo makita po yon, pag nag-viewing po kayo, pwede rin naman ipakita sa inyo yung mga property na yon na nabili din rin po nila sa amin. Lahat po na nabili nilang property po sa amin, clean title po. Wala pong po doon, clean title po lahat ng property na nabili po nila sa amin, na i-transfer na po namin sa kanila yung mga titulo po. At kailangan deed of absolute sale po. Nabili po nila sa amin isang 1.3, isang hektarya at saka kalahating hektarya. Yun. 1.3, 1 hectare tsaka half hectare po yung nabili nila po sa amin na property. So, yun, maganda na tingnan dito po, no? ganito dati lahat. Oo. Ganito dati lahat. Kaso nga lang, si madam lang kasi naglilinis eh. Kahit ako rin po, di ko kaya linisin to kung mag-isa mo lang. Isang hektarya ba naman yung linisin mo? Tapos, yung bahay pa. Kaya, pag kayo po nakabili po nito, dapat talaga meron kayong caretaker at meron din katulong sa bahay. Ayan. So, kung may ibang katanungan pa po kayo regarding po sa property nito, tawag lang po kayo sa akin. At kung gusto nyo mag-viewing sa property po na ito, mag-schedule lang po kayo para masamahan po namin kayo dito sa property. So hanggang dito po na at maraming salamat po sa inyo lahat at God bless po.